Light year, sir.
Kapanibago, ano? Kapanibago. Wala ang sakay. Dati punuan, ano? Ay, oh, wala ang kasakay-sakay. Tatlo. Logi ang negosyo. Wala man lang biskwit. Dating maraming biskwit na nakaupo. Nakakamiss ding bumili ng ano, instant noodles. Pabila daw po ng ano, ng noodles. Sarado kasi wala namang pasahero, kaya sinarado pansamantala ang mga room. Ang kagandahan sa Star Wars, napakalinis ng CR at saka aircon pa. Wala namang tao, pwede nating tingnan. Malinis ang CR, aircon, malinis ang CR nila, mabango pati. Mabango. Male version. Pabila daw po ng noodles. Mainit-init. Ay, nakakamiss. Ang laki ng lugi ng iniwan na kalugihan unsod ng pandemyang COVID-19. Sana ay matapos na ang pandemya nang kita ay makauwi na hindi mahirap at makamove on na ang mga negosyo, mga establishmentong nagsara bunsod ng COVID-19. Napakaganda pa namang magbiyahe dahil napakapayapa ng dagat, napakakalmada ng dagat. Kakamiss umuwi. Rose Mendoza, first time hindi nakauwi sa Marinduque. So tayo dito sa bahaging ito. Kuya, naniningil. Kumusta ang sitwasyon nyo ngayon? Hirap, ano? Nakakamiss na maraming pasahero, ano? Opo. So matagal na, ilang buwan na? 10 days, 10 months na. Kailan kayo huling may mga pasahero na marami? Yun na po matagal. Mga 10 buwan na, ano? 11 months na. Mga 11 months na. Samantalang dati maraming pasahero, lalo na ngayong taon. Season. Oo. Ay, lalo na ngayong panahon, ano, yung Pasko, tsaka bagong taon. Opo, kaso nga lang, wala na pong halos. So, paano ang sitwasyon ngayon? Ganito lang, normal. Parang ganito lang, mga sakay na mga karamihan ay yung mga essential goods, mga produkto. Oo. Alam ko yung Magsubuti kayo, dire-diretso ang trabaho. mas kailangan. Mas kailangan din naman. So hindi naman kayo nagkaroon ng problema pagdating sa trabaho ninyo. Wala naman. Mabuti naman. Pasalamatan mo siguro yung management ng Star Wars. Dahil si Madam, pasalamatan mo. Maraming salamat niya sa management namin sa Star Wars. At least kahit paano, shoutout mo yung mga kasama mo dyan. Wala ang dati, ubos lagi ang tinda, ano. Ngayon wala man lang ang nabili, ano.
Madalang. Madalang. Counter. Ang ating noodles, wala. Sige, sige. Ano pala pangalan mo? Patrick. Patrick? Ha? Patrick. Patrick. So, yan. So, malubog na ang haring araw. Bukas naman ay panibagong pag-asa. Hi, Tita Imelda. Mga requirements pag LSI po, kabayang Isay Risa, kapag LSI wala nang kailangan mo lamang kumuha ng barangay certificate. Mabilis lamang po yun. Medical certificate from RHU na panggagalingan mo, at kumuha po kayo ng authority to travel mula sa PNP na nakakasakop sa inyo, at makipag-coordinate po kayo sa pamahalaang pandalawigan ng Marinduque. Tumawag po kayo sa mga numero na nakapaskil sa Facebook page ni Governor Presby Velasco. Pagkatapos ay mag-quarantine po kayo, makipag-coordinate po kayo sa barangay, mag-quarantine po kayo ng 14 days. Ganun lamang naman kadali ang pagkuha ng requirements. At napakabilis po nun, wala pong bayad ang pagkuha ng mga certificate, maliban lamang sa barangay certificate. Yan. So, sa mga upper naman ho, kailangan nyong mag-undergo ng RT-PCR test, o kaya naman ay antigen. So, kailangan negative yung resulta ng inyong antigen or ng inyong rapid o swab test. Yan. Yan. So, ay, special shoutout daw. Sa shoutout natin kay Rico Manalang, kay kay si Daniel Maa Hernandez. May swab test po ba ang LSI? Wala na po. Mag-quarantine lamang po kayo. Pwede na po kayong makauwi dito. Jefferson Martiliano. Alam niyo po mga kababayan, sobrang bilis lamang po ng pagkuha ng mga requirements. Kung gusto niyo pong umuwi, napakabilis lamang kumuha ng certificate, barangay certificate, health certificate at travel authority. Napakabilis lamang po niyan. Wala pa pong umaga bago magtanghali, tapos po yan. Yan. Sa mga upper naman, kailangan nyo kung Daniel, ako po kasama po ang ang mga pastor. Syempre, yan po ay may mga mission na kailangan gampanan. So, pwede po yan na category ng upper. Thank you so much, DJ Myong. Happy New Year. Bella Marciano nanonood. Tara. Oo, pa-shout out kay Mark Ariel Ordeliano ng Banugbog, Santa Cruz, Marinduque. Ayan. So, ang ating haring araw ay malubog na. Kinabukasan ay masikat na naman. Tanda ng panibagong pag-asa. Paano kung 3 days lamang stay sa Marinduque? Paano ang quarantine process? Alan Sige. Yan. Kung ikaw ay merong business na agawin din sa Marinduque, ay mag-apply ka ng APOR at mag-antigen ka, kumuha ka ng mga requirements, mabilis lamang ang pagkuha niyan, ay hindi ka na kailangang mag-undergo ng quarantine process. How much ang pamasahin ng barko? Hindi naman nagtaas. Tanungin natin mamaya, nakalimutan ko lamang itanong kanina. First time kong hindi nakauwi, pa-shoutout na lang sa pamilya ko sa Santa Cruz, Barangay Aturan, Maricel Gregorio, sa aking asawa at sa Villaruel family. May changes po baga sa quarantine or same pa rin? 14 days. So, same pa rin po. Hi, Tita Imelda. Kumusta ikaw? Sir, paano po pagbalik ng Maynila? Ano po ang requirements?
madali lamang pong bumalik ng Maynila. At hindi po kita mahigpit sa pagpapaalis at sa pagpapalabas ng ating mga kababayan mula Marinduque patungo dyan sa Maynila. Napakabilis lamang po ng proseso. Ang requirements lamang po na kailangan nyo i-considera kung kayo po ay manggagaling sa Marinduque patungo po dyan sa Maynila, kailangan nyo pong alamin kung ano yung requirements na kailangan dun sa inyong dadatnan na bayan. Halimbawa po sa Maynila, na dyan sa mismong lugar ni Mayor Isko Moreno, kung ikaw po ay galing ng probinsya, kailangan nyo po na may swab test kayo. Again, depende po yan sa lugar na inyong pupuntahan o patutunguhan. Pwede na po ba ang home quarantine, kabayan? Ang makipag-coordinate po kayo sa barangay na inyong pupuntahan, sa RHU na inyong pupuntahan, at alamin nyo po doon kung tumatanggap po sila ng home quarantine. Meron naman po yung consideration, pero para po sa ating mga APOR, wala na po na home quarantine as long as kayo po ay negatibo sa swab test o kaya naman po ay doon sa antigen test. Kabayang Mides Regio nanunood. Yan, so ikot ulit natin, pakita natin ang sitwasyon ng dito kitang pwesto. Yan. Thank you so much. Kung kayo po ay may mga tanong, sige po at ating sagutin. Si Alan Sige nanunood, thank you so much. Meron akong business registry of deeds sa Buwak. Ano po ba ang APO requirements? I am working sa Manila City Hall, kaya hindi ako pwedeng magtagal sa gasan. Okay, kung kayo po ay merong business o meron po kayong agawin lamang din sa Marinduque at hindi naman po kayo magatagal, ay pwede po kayong kumuha ng APOR Pass. Ano po? Under po kayo ng kategory ng APOR. So, ang requirements po niyan ay kumuha po kayo ng barangay certificate, kumuha po kayo ng medical certificate mula po sa inyong city o munisipyo na panggagalingan. Pagkatapos ay kumuha po kayo ng travel authority to travel sa police station na nakakasako po sa inyo. At kailangan nyo pong sumulat, magpadala po ng inyong intensyon sa email ng ating pamahalaang panlalawigan. Yun po ay mabilis namang mag-reply. Tapos ay kayo po ay kailangang mag-undergo ng swab o antigen test. Negative po dapat yung inyong resulta at mabilis na po kayong makakauwi dito sa Marinduque. Sa pagkuha po ng mga requirements na binanggit ko, napakadali lamang po nun mga kababayan. Wala pa pong maghapon yon. Sa umaga umpisahan nyo po, kapananghalian ay meron na po kayong mga requirements. Meron po bagang biyahe ng bus Manila from Lucena? Kabayan, base po sa ating nakita kanina ay wala pong biyahe ng mga buses mula dyan sa Metro Manila patungo po dito sa Lucena City at sa Lucena City patungo pong Metro Manila. So, wala pa pong biyahe. Napakalinis po ng daan dahil wala pong mga nabiyahe na mga bus. So, yan po yung epekto ng pandemya dito po sa ating bansa. Marinduque to Candelaria requirements. Kumusta po ang biyahe? Kumusta po kabayan? So, Rose Mendoza nanonood. Yan. So, tanong ko lamang po ano ang requirements kapag ROFW. Similar din po sa LSI. Kailangan niyo pong mag-undergo ng quarantine, 14 days quarantine period. How about going back to Manila? If ever nakaluwas na dyan sa atin sa Marinduque, anong tanong mo kabayan? Yung mga proseso? O yung proseso o yung kung may biyahe from Marinduque to Manila? Sa proseso po ay napakabilis lamang pong makalabas kung kayo po ay manggagaling sa Marinduque
patungo po dyan sa Maynila, napakabilis lamang po, napakadali lang po ng requirements. Ang kailangan nyo lang pong ikonsidera ay yung lugar na pupuntahan po ninyo. Kung halimbawa, galing po kayo din sa Marinduque at pupunta po kayo dyan sa isang probinsya, halimbawa sa Laguna, ay kailangan nyo pong alamin ano po yung requirements noong lugar na pupuntahan po o daratnan po ninyo. How about po ang mga LSI? Ano po ang requirements? Ilang araw ang quarantine? Yan, pinadali na po ang requirements na ating mga LSI. Yung dati po na kailangan pang mag-swab o mag-antigen test, wala na po 'yon. Inalis na po 'yon, hindi na po kayo magastos ng pagpa-swab or pagpa-antigen test. Basta kayo po ay mag-quarantine ng 14 na araw. Kabayan, mabilis lamang naman 'yon kung talagang gusto niyo na pong umuwi din talaga, dahil ang ibig naman sabihin po ng LSI, locally stranded individual. Ibig sabihin po nun ay di kayo po ay mga lehitimong taga Marinduque na na-stranded dyan sa lugar kung saan kayo natatagalan ngayon o kung saan kayo naninilbihan ngayon o naninirahan ngayon, at mauwi na sa Marinduque ng permanente o para magtagal sa Marinduque. Yan pong ibig sabihin ng LSI. So ibig sabihin, kung kayo po ay ma-permi na sa Marinduque, ay di yung 14 days ay napakadali lang po yun, dahil sa tagal naman yung mag-a-stay sa Marinduque. Yan po ang ibig sabihin ng LSI. So, ibig sabihin, kung hindi naman po kayo, quarantine po baga ang OFW? Opo, quarantine po ang OFW. Kabayan dun sa Belmar Morales Vito, halimbawa, nag-quarantine kayo dyan sa Maynila. Mga OFW, di nag-quarantine po kayo dyan sa Pasay o sa Maynila, nang halimbawa ay ilang araw na po kayo. Basta yun po yung labasan, yun po yung mga facility na authorized ng OWA. Halimbawa, mag-quarantine po kayo dyan sa hotel na pinaglagyan po sa inyo, at kailangan nyo na pong umuwi din, ay yun naman pong yung 14 na araw naman na po yun, hindi naman necessarily na pagdating nyo po din sa Marinduque, dapat ay ganun din po yung 14 na araw din. Kung nag-quarantine na po kayo dyan sa Maynila, ng halimbawa 7 araw na, o di pagdating nyo sa Marinduque, dapat ay 7 araw na rin lang po ang quarantine ninyo. Yun po yung naitanong ko sa DOH dati, maliban na lamang kung may bago po silang ruling doon. So, dapat naman ay pare-parehas. Pag nag-vaccine na po at mauwi ng Marinduque, quarantine pa po baga? Belmar Morales Vito, depende po sa category mo. Kung ikaw po ay LSI o kapag ikaw po ay APOR. Kung ikaw po ay APOR, nag-vaccine ka na. Vaccine na po pala ito, Vaccine na po pala ang ating inapag-usapan. Kung vaccine na po yan, ang sabi po sa balita na napanood ko ay kailangan nyo pa rin pong mag-quarantine. Kung ikaw po ay OFW, kailangan nyo pong mag-quarantine. Sir, bakit po hindi pwedeng magtagal kapag APOR? Example po, mag-stay ako ng 20 days dyan. Tapos APOR po ang in-applyan ko kasi may branch po kami dyan at dyan kami magre-report. Pwede po ba yon? Sabi ni Dayan Penales Palumares. Abay, pwede po yon kasi nakalagay naman po doon sa ibibigay sa inyo na travel authority kung hanggang kailan kayo magtatagal sa isang lugar na pupuntahan ninyo. So, pwede po yan. Ano pang tanong po ninyo? At kita'y magpapaalam na. Oras po muna ay 6:05. Ang alis natin ay sana umalis ng 6:30. Yeah. So, dito po ako nakabase sa Pasay City. Kaya, tinatanong ko po kung ano rin ang requirements going back to Manila. Alan Sige, yan ang atin pong tanong. Kung mayroon pong hinihinging requirements dyan po sa inyong lugar sa Pasay City, yun po ang hindi ko masasagot dahil hindi po ako aware o familiar sa LGU, sa mga panuntunan ng LGU na pupuntahan po ninyo. Ang masasagot ko lamang po ay yung may kinalaman, mga panuntunan dito po sa ating lalawigan sa Marinduque. Paano kung may sariling sasakyan naman? Kung may sarili po kayong sasakyan, ay di yun pong travel authority rin po
at saka po yung issue po na certificate to travel naman na manggagaling naman po sa sangguniang sa pamahalaang panlalawigan kung kayo po ay APOR. Sa Office of the Governor po yung release nun. Basta mag-email lang po kayo doon sa kanilang binigay official email address, ay mabilis naman pong sumagot dyan sa email. Yan. So, mabilis lamang po baga ang biyahe Marinduque to Manila. Ayan, ang bilis po ngayon at talagang wala man lang ang ka-traffic-traffic. Parang saan baga may traffic? Wala pong traffic. Yan, bilis. At wala nga ni po pating mga bus. Ay di dire-diretso po ang biyahe man din. Need po baga talagang mag-quarantine kung kayo po ay LSI? Kailangan po yun, requirements po yun. Mag-swab test o antigen pa ba kapag mauwi ng Marinduque kung sakay ng door-to-door? Maria Juana Histo, ano ito? Nako, anong tanong mo ay kung sakay ng door-to-door, bagay minabiyahe pong door-to-door. Bawal po ang door-to-door, dahil wala po sila mga prangkisa. Ngayon, ang kailangan lamang pong pasahero ng door-to-door ay di yung mga commodities. Mga essential commodities, mga produkto. Ngayon, kung kayo naman po ay nakasakay sa door-to-door at kayo po ay APOR, ay meron po kayong antigen, hindi na po kayo kailangang mag-quarantine. Ngayon, kung kayo naman po ay LSI, nakasakay kayo sa door-to-door, miski bawal, ay di kailangan nyo pong makipag-coordinate sa inyong barangay na daratnan at kailangan nyo po talagang sumailalim sa 14 days mandatory quarantine period. Ano pang mga tanong? Ano pang tanong? Anong oras po pwedeng sumakay ng barko? Paano po kung 24 hours lamang dyan at may susunduin lamang pong bata? May private car naman. Di po bagang mag-antigen? Kung 24 hours na tuloy ako. Napindot yung cellphone, nalaki tuloy ng aking bibig. Kitang-kita. Kitang-kita ang ungus, Teka po, anong tanong? 24 hours lamang may asunduin na bata? Ang sagot ni Governor dyan, private car. Ano nga yung sagot ni Governor? Kung kayo po ay, pwede naman po. Adi asunduin nyo lang po yung anak ninyo. Ay di mag-apply po kayo ng APOR. At kailangan nyo lang po mag-antigen. Pwede naman po kayong umuwi. Bawal po pala sumakay ng door-to-door. Bawal po talaga ang door-to-door. Yan po ay walang prangkisa. Kayo po ay pag nahuli, ay madadali po kayo. Yan. Ano daw? Required, ano daw ang APOR? May nagtatanong ano ang APOR. Ang APOR po ay authorized person outside their residence. Outside their residence. APOR. Authorized person outside their residence. Ibig sabihin, ito po yung mga individual na may mga layuning pangnegosyo. Halimbawa, meron po kayong kailangan gawin sa Marinduque dahil kayo po ay naatasan ng inyong kumpanya o ng organisasyon na pumaroon sa Marinduque o pumaroon dito sa Marinduque dahil meron po kayong business permit o business matter na kailangan daluhan. Yan po yung mga pasok doon sa tinatawag natin na APOR. Yan. Ano pang tanong? Ayan, Maria Juana ha, bawal talaga yan dahil wala po pong prangkisa ang ating mga door-to-door. Ang OFW po ba pwede nang sumakay sa door-to-door van pauwi ng Marinduque? Maika, Mayorga, hindi ko po ina-encourage ang pagsakay sa door-to-door dahil wala po silang prangkisa. Ngayon, kung talagang meron pong nagapasakay na door-to-door dahil yan naman po talaga yung realidad, hindi po natin matatago yan na tuloy-tuloy ho yung biyahe ng door-to-door. Ay di, wag na pong napahuli. At saka may requirements po nga. Ang mahalaga po yung may requirements kayo pala. Pwede po yung sumakay ng door-to-door kung talagang meron hong door-to-door na nabiyahe.
Basta provided na yung mga basic requirements ho na kailangan sa inyo, travel authority, medical certificate, barangay certificate, at saka po yung kung kayo po ay LSI at kayo po ay mag-quarantine, pwede po yun. Kung kayo naman po ay AMPOR, basta meron po kayong sa tatlong binanggit ko, plus meron po kayong negative result ng inyong swab test at ng inyo o kaya po ay antigen test, ay wala na po kayong quarantine on. May biyahe po ba ang van Balanacan, Torrijos, tapos ilang oras po ang validity ng swab test? Ang validity po, may biyahe po ba ang van? Wala po akong alam na van. Wala po akong nakikita. Wala po akong nakikita. Wala po akong nakikita na nabiyahe na van sa Balanacan papunta po sa Torrijos. Yan. Kung kayo po ay mapunta sa Torrijos, Kabayang Dayan, Penales, Palomares, ang sakyan mo na laang po ay yung biyahe na barko from Lucena City, Talaw-Talaw Port to Santa Cruz to Buyabud Port. Mas malapit laang po para hindi kayo mahirapang sumakay paparoon sa Torrijos dahil dyan na kayo sa Santa Cruz manggagaling. Ibig sabihin, ang asakyan nyo laang po, meron pong tricycle doon sa Buyabud Port, paparoon doon sa may paradahan, doon sa may waiting shed sa Santa Cruz, at sumakay na lang po kayo ng jeep dahil wala pong van akong nakikita na nabiyahe pa sa ngayon. Yan. John Kevin Puertoliano Recto. Yung mga kababayan po natin na mauwi, mga taga Santa Cruz at Torrijos, ay atang kilikin nyo na lang pong sakyan yung nabiyahe po dyan na barko sa Talaw-Talaw Port, Lucena City, paparoon po dyan sa Buyabud Port, vice versa. Meron na pong biyahe ang Buyabud Port. Paano kung may swab test na dala, required pa bang i-quarantine? Ano po ang kategory mo? Kung ikaw po'y APOR, may swab test ka, nadala, negative ang resulta, hindi mo na po kailangang mag-quarantine. Ayun, kung ikaw naman po'y LSI, kailangan niyo pong mag-quarantine. Bawal po ang door-to-door ban, bawal po ang door-to-door, Marinduque to Manila to Pasay, wala po silang prangkisa, ibig sabihin, bawal po. Kailangan pa rin po ba ng acceptance certificate from our barangay pauwi ng Marinduque galing ng Maynila? Hindi na po. Acceptance certificate po from the barangay pauwi ng Marinduque galing ng Maynila, hindi po wala na pong acceptance certificate. Ang kailangan nyo lamang po pag kayo po'y dumating, kailangan nyo pong dumiretso sa inyong dumaan po kayo sa RHU na pupuntahan nyo po o aparunan ninyo, tapos makipag-coordinate po kayo sa barangay para kayo po ay lagay sa quarantine facility. Ano po baga yung APOR, kabayan? Yung APOR ho ay authorized person outside the residence, APOR. Pinaliwanag ko na po kanina kung ano ibig sabihin ng APOR. Bakit may door-to-door pa Manila tapos wala pong door-to-door pag-uwi dyan sa Marinduque? Sheila Mayorga Encinas. Bakit may door-to-door pa Maynila tapos wala pong door-to-door pag-uwi dyan sa Marinduque? Door-to-door pa Manila. Yung pong door-to-door ngayon, ang karaniwang sakay po noon ay mga produkto, essential commodities. Antigen test result lang ang kailangan, Alan Sige. Pakita ko po sa inyo yung resulta ng antigen. Teka, nasaan ba yung aking antigen? Nasaan ka? Teka. Para meron kayong, mamaya na po pala. Mamaya na po. Pakita ko sa inyo. Diyan po para makamura po kayo yung mga tanong naman ay paulit-ulit, mas magandang tanong niyo po sa akin, saan pwedeng kumuha ng antigen kung kayo po ay APOR? Diyan po sa St. Veronica. Diyan po sa may Quezon Avenue sa Lucena City. Gaintay po kayo diyan ng 1 hanggang 3 oras. O pamabilis na po yung 2 oras, kami kanina po ay 3 oras. So, ang bayad po noon, yun po yung pinakamura dahil sa ibang lugar po ay mahal. Pinakamura po yun 1,100 ang antigen test. Oo.
ay okay lang naman yun dahil kung apor naman po ikaw, ay hindi ka na po magka-quarantine. Okay po, salamat po sa sagot, Maika Mayorga. Anong oras po kaya pwedeng sumakay ng barko pa uwi ng Marinduque ang mga LSI? Salamat po. Naku, abalikan ka dyan, kabayan, Pero I understand, umaga, morning. Ibig sabihin, nakalimutan ko yung specific na oras, kabayan, yung mga LSI. Pero parang 6 ng umaga hanggang basta araw ho, wag lang ang gabi. Para yung adatnan nyo po na RHU ay maasikaso kayo. Dahil pag gabi po kayo lumabas, umalis, ay hindi po kayo maasikaso ng RHU dahil wala na pong opisina. So, kaya umaga po ang pakiusap, na para sa mga LSI na magabiyahe mula dyan sa Maynila. Ay anong hirap po palang umuwi, yung isang buwan na bakasyon ay mauubos lamang sa quarantine. Belmar Morales dito. Okay, kabayan, ay ikaw ay magbakasyon ka 14 days. Yan. Kung bakasyon lang naman ang pakay, ay wag po muna. Kaya nga ni po ay sabi ay wag na po munang maalis ng bahay para maiwasan na maging carrier ng virus. So, para magkaroon o mahawahan ng virus. So, yung mga nag-LSI, ay ibig sabihin po nun, ay yung talagang maninirahan na sa Marinduque. Yan. Paano po pag naka-private car, quarantine po baga sa quarantine facility ng barangay? Wala pong usapin dito kung ikaw po ay naka-private car o ikaw po ay naka-public vehicle, Ang usapin po dito ay kung ikaw ay APOR o kung ikaw po ay LSI. Ibig sabihin, kung naka-private car po kayo at kayo po ay APOR, hindi nyo na po kailangan mag-quarantine. Pero kapag kayo po ay LSI at naka-private car, ay kailangan nyo po ang mag-quarantine. Ang ilan pong araw kung ayaw po mag-quarantine? Mga ilan pong araw kung ayaw po mag-quarantine? Parang hindi ko po nakuha yung tanong mo, kabayan Jet Careta. Returning OFW po ba? May swab test naman, kailangan po bang mag-quarantine sa facility at dapat po bang ihalo sa LSI na walang swab test? Maria Gracia Palmero. Okay, kung OFW na may swab test naman, kailangan nyo pa rin pong mag-quarantine, mag-undergo ng quarantine. Sabi po yan talaga ng DOH. Yan. So, dapat po ay may mga may mga kinommission po, I understand, o may mga accredited po ang I understand ang OWA na mga o ang DOT na mga hotel na pwede pong kung saan kayo mag-quarantine, pwede po 'yun. Makipag-coordinate lang po kayo sa barangay kung saan po kayo pag-quarantine. Sir, good afternoon, good evening po. Kung 3 days lamang po ako sa atin dyan sa Marinduque, ay quarantine pa po baga ako? Magmumula ako po ay magamula din sa Laguna, adalawin ko lang po ang nanay ko dyan sa Tigwig. Yan. Kung ikaw po ay 3 araw lang din, madalaw ka sa iyong nanayin, ay paano ko ito masasagot? Kung madalaw ka lang po sa nanayin mo, ay ang atin pong question dyan ay kung kaya naman pong mag-virtual na laang muna kayo, ay mag-virtual na laang po muna kayo. Dahil ang atin pong probinsya ay napakaliit na po ng aktibo na kaso ng COVID-19. Ngayon, ay sa Metro Manila po ay mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 at sa bahagi po na ilan pang mga malalaking probinsya. Ngayon, knock on wood, hindi naman po natin tawag dalangin, ay baka sa pagbiyahe nyo po ay makakuha pa kayo, maging carrier pa kayo ng sakit na COVID. Kaya, kung pwede naman po yung gawing virtual na laang at mag-video call na laang po kayo ni nanay mo, ay mag-video call na laang po dahil si nanay mo po pretty sure ay may edad na, ay vulnerable po yan na mahawahan ng COVID-19. So, ingatan nyo rin po ang inyong mga kapamilya, mga kababayan. So, pero kung talagang kailangan nyo pong umuwi dahil may sakit si nanay, meron naman pong mga consideration dyan na
pwede nyo pong ipakiusap. Ano po, mag-apply na lang po kayo ng Upwork kung may business related o matter po kayo na agawin sa ating lalawigan. Pero may mga van po ba na nabiyahe papuntang Dalahican? Dalahican, papuntang Dalahican, mga van. Parang wala po akong napapansin na nabiyahe hanggang Dalahican laang. Parang yung jeep ay meron ho. Jeep. Parang may ilang mga jeep po ako na nakita kagaya nung sa Torrijos. Nabiyahe po yun hanggang Buwak. And then from Buwak, ay di masakay na lang po. Ga-commute lang kayo. Hindi lang dire-diretso. Home quarantine. Kabayang Irvin J. Postrado, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi po usapin dito kung ikaw po ay naka-private o naka-public vehicle. Is that a home quarantine for LSI? Sabi ni Zen Cesista. Hindi po. Yun po yung barangay facility, barangay quarantine facility. Or kung saan po inilagay kayo ng barangay. Meron naman pong monitoring yan, yung mga per hertz. 7 days lang kami mag-a-stay dyan sa Agasan. Balik kami ng Maynila, may aayusin lamang na papers, meron sariling sasakyan. Ano po ang requirements? Mag-fall kayo, kabayan, under ng Upwork. So kung Upwork, balikan mo na lang itong ating naging mga katanungan kanina at nandun po yung mga kasagutan. 24 hours lamang po ang validity ng swab. Paano po pag lumagpas? Hindi po hindi po 24 hours ang validity ng swab Yan po ay 14 days. Tumaas po ba ang pamasahe sa barko? Hindi po, parehas lamang po. Actually, mas mura po ngayon ang pamasahe. Randy de Guzman, may biyahe na po ba? Dire-diretso po ang biyahe. Ano po ang requirements sa puntang Maynila? Balikan nyo na lang po yung ating live kanina. Anong oras po pwede sumakay ng barko pa Marinduque ang mga LSI? Umaga. Wala akong specific na oras. Nakalimutan ko po, pero alagyan na lang po natin yan mamaya sa comment. Take care, kabayang Minalyn. We miss you, Ate Minalyn Palma, at saka si Ate Ninette Patetico. We miss you and we love you. Yan. Mga ilang araw po ang visa ng Upwork kung gusto manatili sa Marinduque. Basta ang validity po niyan ay nasa sa inyo po yan kung gaano kayo katagal. Naka-indicate naman po yan doon sa bigay po sa inyo na business, kumbagay business parang program of works po ng inyong kumpanya. Pwede po bagang magtanong ano pong kailangan sa pag-uwi papuntang Marinduque? Galing po kami ng Manila. Yan. Saan pong nakasabi ni Sir Jess may tanong. Meron po yan na nakalagay doon sa executive order na nakapost doon sa Facebook page ni Governor, I understand. Balikan natin si Sir. Yan. Meron po yan nakalagay, hindi ko alam kung EO, pero meron pong nakalagay doon sa, ito? Nakasaad na walang quarantine ang Upwork. Meron pong nakalagay doon sa pinost na mga tanong, parang frequently asked question doon sa Facebook page ni Governor. Paano po kung galing abroad at nag-quarantine ng 14 days sa Manila? Need pa rin bagang mag-quarantine ng 14 days pagdating sa atin? Kailangan pa rin pong mag-undergo ng quarantine. Yan. Mac Peterson, Rocha Palma. Hanggang ilang taon po ang kailangan bumiyahe galing sa Marinduque to Manila? Actually, yan po yung natanong na kay Governor. Sabi po ni Governor ay, ang sagot ko na intindihan ko, ay, ano po baga ito? Balikan ta po dyan. Narabihin ko lang yung frequently asked question.
Kung may swab test at LSI, may quarantine pa ba ng 3 days laang? Kung may swab test at LSI, may quarantine. Opo, may quarantine pa rin po yan. May quarantine pa rin pag LSI. Halimbawa po, may kailangan akong gawin dyan, pero mabalik din ako din sa Maynila. Ilang araw po allowed dapat? Kailangan ako gawin dyan, pero mabalik din ako din sa Maynila. Ay, depende po yan sa ano mo, sa period, kung gaano kayo binigyan ano po ng inyong organisasyon o inyong kumpanya para mag-travel, para asikasuhin ng inyong business function o business matter sa Marinduque. Post natin yung frequently asked question na nakalagay doon sa Facebook page ni Governor. Alright. Sa nagatanong ho kung merong new requirements, wala po. Yun pa rin po yun. Similar din po yung requirements. Wala pong nabago sa requirements. Alright. So, kung wala na, kita'y mabati na lang muna. Ano ang requirements pag-uwi ng Marinduque? Balikan nyo na lang po yung kabayan dahil sagot ko na po yan kanina. Yung iba po yung mga katanungan ay meron naman pong Facebook page si Governor. Nandun po yung frequently asked question for LSI and APOR. O, ayaan nyo po't aking lagay sa website para mabilis nyo pong makita. Okay, kung wala na pong katanungan, kita ay pansamantala na magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at mga katanungan ninyo na ipinaabot sa atin. Sa iba pa po mga katanungan, hindi pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Yan naman po ay automatic nating inasagot at para maipaliwanag po natin yan ng maayos sa ating mga kababayan. At kung meron ho kitang kailangang i-clarify ay live na lang po ulit kita para maipabatid po namin sa inyo kung may kailangan mga pagtatama na kailangan po nating gawin dito po sa ating live feed. So mabilis lamang naman po yan. As much as possible ay nakipag-coordinate po kita sa ating PHO at meron po kaming regular na virtual presser yung mga katanungan nyo ho ay inapaabot ko rin kapag kami may virtual presser sa DOH Mimaropa. Kaya yan pong mga sagot na yan ay base ho doon sa mga nakukuha natin mula sa ating mga sources. Ngayon kung may kailangan ho tayong itama ay paabot na lang ho namin sa inyo sa pamamagitan din ng live feed na ito o sa pamamagitan po na ang mga infographics na inalabas natin dito sa ating programa. Ayan. So, para po sa iba pang mga katanungan ay padala nyo lang po yan sa aming mensahe at sasagutin po namin yan sa abot po ng aming makakaya. Okay? So, muli po maraming salamat at mag-ingat po kayo palagi mga kababayan. Sana po ay matapos na itong pandemya na ito para makabalik na po kita unti-unti sa new normal na tinatawag. Bagamat meron hong mga ulat, kaninang umaga ay napanood natin na merong isang individual na nagbiyahe mula sa Pilipinas patungo po dyan sa Hong Kong at sinasabi na ito ay nasa ilalim na ng new variant po na tinatawag. So sana po ay hindi na yan magtuloy-tuloy dahil alam naman po natin ang sitwasyon ng ating pamayanan sa kasalukuyan ng ating bansa, ng ating lalawigan, in particular ng ating bayan. So sana po ay talagang matapos na itong pandemya na ito. So kung meron pa rin po kayong mga iba pang mga paglilinaw, kailangan ho nating itama
ay magpadala lamang po kayo ng mensahe dito sa ating Facebook page para pabatid po natin yan sa inyo. Ano man po ang mga kailangang pagtatama ay mabilis naman po natin yung inilalathala at inilalabas para po sa inyong kabatiran, sapagkat mas nagkakaroon po ng kalituhan ng ilan sa ating mga kababayan, sapagkat yun pong mga contact number ng ilang mga LGU sa ating probinsya ay hindi po available. Kaya hindi napapaliwanag ng maayos. Sa pamamagitan po ng ating mga platform, ito po yung malaking platform na pwede nating maipalabas agad-agad at ma-disseminate yung atin pong mga concern at mga announcements sa ating mga kababayan. Yan. Yan. So, maraming salamat po. May biyahe na po. Dire-diretso po ang biyahe ng ating mga barko, lalong-lalo na yung mga na biyahe may lamang basic commodities. Yan po. Alright, so kung wala na pong mga concern ay tayo po ay pansamantala na magpapaalam. Again, ang coordination po, always coordinate with your receiving municipality or receiving city, dahil meron po silang mga panuntunan na sinusunod, pero generally meron pong nilalabas na EO at mga announcement ang ating Office of the Governor. So from time to time naman po ay yun po ay ating inalathala, dahil meron naman pong programa si Governor sa every Saturday. Tutukan po yun, dahil kung may mga katanungan ho kayo patungkol sa ating lalawigan, ay agad-agad naman po ay nasagot yun. Nakakatuwa nga ni po si Governor, dahil dun sa programa niya na Press Me With You ay automatic niya pong inasagot yung mga katanungan ng ating mga kababayan sa kahit sa pamamagitan po ng text message, o kung may mga live na mga katanungan ay nasagot din po yan ng ating gobernador. So kunin niyo po yung pagkakataon na yon para makapagtanong po kayo, at kung may mga katanungan po kayo sa kanya ay kunin niyo po yung oras na yon. Yung every Sunday po yan, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, nasabayan po yung napapanood at napapakinggan sa radyo natin Santa Cruz, sa Marinduque News Network, sa Radyo Kamalindig. So ano pa, sir, may requirement po ba? Dito po ako ng Manila, mauwi po ako sa Marinduque. Balikan nyo na lang po itong ating live feed, dahil nasagot na po natin yung mga frequently asked question na ating mga kababayan na under ng LSI at under po ng APOR. May mga kababayan kita na nagatanong at hindi pa rin sila aware kung ano ibig sabihin ng APOR. Pinaliwanag din po natin yung kanina. Balikan nyo na lang po itong ating live feed. Yan. So, Chad Rodelas nanonood. Alright. So, again, maraming salamat po, at nawa ay magkaroon po kita, nawa ay mas maging masagana pa ang atin pong bagong taon, at nawa ay hindi na natin maranasan pa yung mga nangyaring mga kalamidad at pandemya nitoong taong 2020. Kung may kailangan man mga pagtatama, again, ang ilan sa ating mga nanunungkulan ay makipag-coordinate lang po sa amin para maipabatid po natin yan. Wala pong hindi na bibigyang linaw kung yan po ay maayos na inapaliwanag sa ating mga kababayan. At ako po bilang inyong information officer ng ating lalawigan ay masagot po sa inyong mga katanungan. Sa abot po ng ating kakayahan base po sa mga sources na ipinapaabot po sa inyong lingkod. So, kaya po from time to time, kapag kailangan ho natin ng specific na sagot, ay talagang natawag po tayo doon sa mga concerned na mga agencies at ahensya para ma-broadcast po natin yan sa mas marami pang mga kababayan natin sa ating lalawigan. Yan. And also pala, sana ay ini-encourage din natin yung ating mga kasama, mga lingkod bayan, na huwag po kayong masawang magpaliwanag sa ating mga kababayan. Tungkulin po natin
na magpaliwanag, miski yan po ay paulit-ulit. Tungkulin po nating magpaliwanag sa ating mga kababayan dahil yan po ay inasumpaan natin every Monday. Oho, sa atin pong Panatang Makabayan. Oho. At sa atin pong pamahalaan. Alright, so maraming salamat po at kita po ay pansamantala ng magpapaalam. God bless everyone. God bless Marinduque.